back ulit sa ating channel. So, ngayong araw, ang pag-uusapan natin sa video nito ay tungkol sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng kulay ng iyong palad para sa iyong kalusugan at kapalaran. Ang kulay ng palad ay nagpapahiwatig ng marami. Ang pagsusuri sa kulay ng iyong palad ay maaaring mahulaan daw nito ang iyong kapalaran. Kilalanin ang iyong physical na kondisyon at malaman ang mga bahagi ng katawan na may problema. Kaya naman narito ang iba't ibang kulay ng mga palad o kamay na ating dapat malaman. Number 1. Pula. Ang mga taong may pulang palad ay generally hospitable. Kung ang iyong palad ay mapula-pula, maliwanag at magkakatulad ang kulay. Nagpapahiwatig ito na ikaw ay seryoso at responsable at madalas na hands-on ka sa paggawa ng mga bagay. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi ka na naniniwala sa iba, kundi ay nais mo lamang na gawin ng mga bagay ng mas mahusay. At dahil nga dito ikaw ay palaging pagod, ngunit makakakuha ka naman ng mga pangwakas na tagumpay hanggat ikaw ay nagsusumikap. Ang may pulang palad din ay palaging nagpapahiwatig ng masayang pag-uugali para naman sa iyong kalusugan. Kung ang iyong palad ay masyadong mapula, nagpapahiwatig na ikaw ay iritable at maaaring matamaan ng stroke. Ang normal na palad ay nasa light na pula at ang kulay ay babalik agad sa dati kapag tapos mo itong pigain ng kamay. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat din sa anemia. Kung ang kulay ng pula ay madilim, ipinapahiwatig na mayroon kang mahinang heart function. Kung ang iyong palad naman ay biglang nagbago sa pulang kayumanggi, maaaring itong isang palatandaan ng cerebral hemorrhage. Ang palad na purple, red or itim na pula ay maaaring magpahiwatig ng malubhang sakit sa puso, kahit sa coronary heart or hika. Ang palad na may butil-butil na pulang tuldok at palaging mainit ay tanda naman ng hypertension, kidney deficiency at diabetes. Mainam na kumonsulta ka na rin sa inyong doktor. Pangalawa, rosas. Magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa buong buhay at madalas na magbunga ng 2 beses na resulta kahit sa kalahati lamang ng iyong pagsisikap. Kayong mga taong nasa physical at psychological na kalusugan ay laging may rosas na palad. Kulay puti. Ang medyo puti na palad ay nagmumungkahi ng pag-aani ng walang paghahasi. Ang maputlang palad naman ay isang palatandaan ng anemia at mas maganda kung pumunta sa ospital at ikaw ay magpatingin. Kasabay nito, maaaring magmungkahi ito ng ilang mga sakit sa dugo na mas mapanganib, tulad ng maagang senyales ng leukemia. Kung ang iyong palad at daliri ay nasa kulay puti, maaaring ipahiwatig nito ang hypotension. Kung ang gitnang ng palad naman ay puti, maaaring ipahiwatig nito na mayroon kang malubhang problema sa tiyan kamakailan lamang. At bilang karagdagan, kayong mga taong may maputlang mga palad ay nagdurusa din mula sa labis na pagdurugo, postoperative fatigue at postpartum fatigue. Ang palad naman na kulay asul. Sa palmistry, ang asul na palad ay palaging nagbumungkahi ng takot. Kayong mga taong may asul na palad ay laging may isang espesyal na katangian. Kayo ay indifferent, introvert at mahiyain. Yan ang dahilan kung kaya hindi ka magkalakas na loob na gumawa ng isang bagay ng mag-isa. Ikaw ay lubos na umaasa at palaging kailangang alagaan ng iba. Kadalasan ang gantong uri ng palad ay matatagpuan sa mga babae. Kung kayong mga taong may asul na palad ay laging nakararamdam ng pagkabalisa sa dibdib at kinakapos ang hininga, dapat kang mag-ingat sa sakit sa puso, sakit sa gastrointestinal o problema sa sistema ng pagtunaw at bigyang pansin ang pangangalaga sa kalusugan at regulasyon. Madilaw-dilaw na palad.
Iminumungkahi nito na ang paggawa ng trabaho at kayong mga taong may madilaw-dilaw na palad ay mahirap mabuhay sa isang upper middle class na magandang buhay at hindi dapat magsugal. Ang earthly yellow naman na palad ay maaring maging tanda ng gallbladder o sakit sa pancreatic at dapat kang mag-ingat sa cancer ng abdo at dumi sa bituka. Ang gantong uri ng palad ay maaari ring sanhi ng talamak na pagkalasing. Kung ang palad ay kulay na gintong dilaw, ito ay tanda ng sakit sa atay. Itim na palad. Ang itim na palad ay nagpapahiwatig ng hindi magandang kalusugan. Ang maingat na paggawa na may hadlang at mga masamang kapalaran sa kayamanan, sa gayon dapat mong bigyang pansin ito. Ang itim na palad ay maaring maging tanda ng hindi magandang sirkulasyon ng dugo, anemia, hypertension, cervical spondylosis o sakit sa tiyan. Mas mahusay mong pag-aralan ng iyong kamakailang physical na kondisyon at pumunta sa ospital upang magpatingin. Kung ang palad ay may prominent na itim na mga spot, dapat mong bigyang pansin ang particular na maaaring maging tanda ng organikong sakit kahit na ang cancer. Malamlam na kulay ng palad. Kung ang palad ay malamlam, walang ningning at tuyo, minumungkahi nito na magkakaroon ka ng kalamidad sa mga tuntunin ng kayamanan. Kaya dapat mong iwasan ang mga panganib na karera tulad ng industriya ng pamumuhunan, kung hindi maaari kang magdusa sa malaking pagkawala. Sa kabaligtaran naman, kung ang palad mo turns brighter, nagmumungkahi ito na ikaw ay magiging maswerte. Kung ang palad naman ay tuyo at bihirang magpawis, iminumungkahi nito na maaari kang magkaroon ng sakit sa baga. Ayon sa tradisyonal na gamot ng Tsino, ang baga ay nangmamahala sa ating balat, kaya ang mahinang baga ay humahantong sa tuyong balat. Makintab na palad. Ang makintab at puting palad ay mabuti at nagmumungkahi ng magandang kapalaran at kayamanan. Mas whiter na palad, mas mahusay sa swerte na mayroon ka. Kayong mga taong may gantong uri ng palad ay magkakaroon ng magandang kapalaran sa kayamanan, magtatagumpay sa karera at maligayang pagsasama. Samantala, ang makintab na palad na may manipis na sutla na balat ay nagbumungkahi ng hindi magandang pagandar ng iyong puso o sakit sa kasu-kasuan. At yan na nga po ang iba't ibang kulay ng ating palad at ang kahulugan nito para sa ating kapalaran at kalusugan. Pero alam nyo ba na minsan ang sobrang pagkain ay humahantong din sa pansamantalang pagbabago ng kulay ng ating mga palad? At ang mga sumusunod na pagkain at inumin ang maaaring humantong sa normal na pagbabago ng kulay ng iyong palad o maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagbabago ng kulay. Halimbawa na lamang dito kung gusto mong kumain ng orange, carrots, or balat ng tofu, ang iyong palad ay magiging dilaw. At kung ikaw naman ay kumain ng birding gulay, ang iyong palad ay magiging kulay abo. Kung gusto mo naman kumain ng pulang beans or apple jam, ang iyong palad ay magiging redder kaysa sa average. At kung gusto mo naman kumain ng linga or itim na toyo, ang iyong palad ay magiging mas madilim kaysa sa average.